Mabuti nakahanap agad tayo na malulutuing halaman para sa langis, ano, Nay? Di tayo inabot ng ating gabi. Pero mag-aalas 11 na. Kailangan na nating magmadali. Mahirap na. Baka may makasalubong pa tayong aswang. Kung alam ko lang talagang may halimaw pala rito eh. Sana hindi na tayo rito lumipat. Di mo naman po yung kasalanan, Nay. Sabi nga ni na Lorita, unang beses pa lang daw na may pinatay ng aswang dito sa kanila. Nung nakaraang Sabado pa lang, kahit si Mang Benito yung din ang sabi. Sabihin mo mang di ko kasalanan na dito tayo lumipat. May mali pa rin ako. Hindi ko inaral ang pangontra sa mga aswang. Masyado kong pinagtuunan ng pansin ang panggagamot at manghihilot. Kung alam ko lang nakaharapin natin tong problemang to, sana pala nakinig na ako sa garapatan yung dati pa lang. Garapata? Sino po bang... Anak, tahimik. May problema po? Tumingin ka doon. Aso? Napakalaking aso naman yata niyan. At bakit nakatayo? Nakatingin siya sa atin, Nay. Aswang yan. Siguradong yan ang hinahanap na aswang ng mga tao rito. Ano po? Yan ang aswang? Nakakainis. Kung kailan malapit na tayo sa bahay, tsaka pa natin nakasalubong yung halimaw na yan. Papalapit siya sa atin, Nay. Ano na pong gagawin natin? Dito ka lang sa likod ko. Huwag na huwag kang tatakbo. Ano man ang mangyari, huwag na huwag kang tatakbo. Ano huwag tatakbo? Nay, aswang po yan. Hindi lang yan ordinaryong aso. Bakit? Kung tatakbo ka sa tingin mo, hindi ka hahabulin yan. At saka tingnan mo. Tumigil na siya. Hindi siya tuluyang lumapit sa atin. Mukhang tama nga ang sabi ni Kutong Lupa. Hindi ako malalapitan ng mga aswang. Kutong Lupa? Sino Kutong Lupa? Makinig kang mabuti sa akin, anak. Dahan-dahan tayong lumakad papuntang bahay. Diyan ka lang sa likod ko. Huwag nating aalisin ang tingin sa isang yan. Sigurado ba kayo dyan, Ay? Makinig at sumunod ka na lang kasi. May mga pagkakataong pinapakulo ng masidhing galit at kagustuhang gumanti ang kalooban natin. Pero minsan din nahahaluan ito ng pagnanais na gawin kung ano ang tama. Minsan mas pinipili nating maging mabuti imbis na magpadala lang sa pagkamuhi. Ganito po mismo ang nangyari sa aking Lola Mayumi noong 18 anyos pa lamang siya. Ginupok siya ng isang malagim na hamon ng buhay na gawa ng mga aswang at ng mga taong nabulagan. Subalit imbis na gumanti lang ng basta, pinili niyang umunawa at magpatawad. Kung ano ang nangyari sa dalagang si Mayumi noon ay malalaman po ninyo sa kwento ko. Ako nga po pala si Michael, 21 anyos, isang subscriber at listener sa Sitio Pangil at sa iba pang mga channel ng Kwentong Takip Silim. Astig po kasi talaga ng mga kwento nyo, lalo pag naiisip kong mga tunay na karanasan ang mga yon. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo. Siguradong busog kayo sa magagandang mga kwentong katatakutan araw-araw. Ganda umaga, Nay. Kumain ka na dyan. Nakapagluto na ako ng saging na nilaga. Meron na ring kape. Buti talaga. Di tayo ginambal masyado ng aswang kagabi, Nay. Tataka nga lang talaga ako eh. Kung siya po yung pumatay nung nakaraan, ba't di niya tayo sinugod? Malay mo, mukha tayong di masarap sa paningin niya. Nanay naman eh. Wala tayo naman may alam kayo eh. Kung ano sinasabi niyo kagabi para may naalala kayong kung sinong tao na ayaw niyo. Nako, kumain ka na nga lang dyan. Baka mamayang babilookan ka pa sa kakadakdak mo dyan eh. Pagkatapos mong kumain, maglinis ka na ng bahay. Maya-maya alis na ako. Magpapahilot daw si Oring. Masama ba magtanong? Nagtataka lang naman ako eh. Wala pa tayong 2 buwan dito sa baryong tong ganito na agad. Diyos ko naman sa yung bata ka, oo. Ano namang pakialam ng aswang sa atin?
Ano bang gusto mo? Maghintay pang aswang ng 1 taon pagkalipat natin dito. Ewan ko sa inyo, labo niyong kausap, Nay. Mayumi! Aling Minday, nandyan ba kayo? Mayumi! Anong problema ng babaeng yan? Parang hinahabol ng aswang. Mayumi! May pinatay na naman ng aswang! Anong sabi mo, Lorita? May pinatay na naman ng aswang? Sino? Si Mang Estoy, yung dating sundalong lumaban sa mga Hapones. Natagpuan siya ng mga tano dun sa Maynyugan. Tara, puntahan natin. Bumalik si Mayumi sa kusina. Mabilis na inubos ang almusal. Nagpaalam sa nanay tsaka sumama na sa kaibigan. Doon nga sila pumunta sa may niyugan. Nadatnan nila roon ang ilang pang mga kabaryo na nagkukumpulan kasama na ang tatay Benito ni Lorita. Diyos ko, napakasahol. Napakasahol ng sinapit ni Mang Estoy. Napatiim na lang ng ngipin si Mayumi nang makita ang bangkay. May malaking punit kasi ito sa dibdib na abot hanggang sa tiyan. Sabog-sabog ang laman loob sa paligid. Naglalawa ang dugo at nawawala ang puso at atay. Ang ulo naman ay nakahiwalay ilang metro mula sa katawan. Hindi na talaga tama to. Nakakadalawa na yung aswang na yan. Ang malala pa rito, una niyang pinatay ang albularyo ng baryo nung nakaraan. Tapos ngayon, sundalo naman ang dadali. Tatay, Sinasabi niyo po bang nag-iingat ang aswang niyan, Mang Benito? Lumalabas na ganun nga, Mayumi. Sinadya niyang unahin ang albularyo kung kailan hindi handa si Tatang. Kaya nawalan tayo ng taong nakakaalam kung papaano labanan ang aswang. Sinunod naman niya ang sundalong si Estoy. Veteranong sundalo na kaya ring lumaban sa aswang. ba't di na lang tayo maghanap ng albularyo, tay? Naghahanap na ang ibang mga kabaryo natin. Yun nga lang, hindi ganun kadali yun. Maraming albularyo pero konti lang ang kayang lumaban sa mga aswang. Magandang umaga, Benito. Magandang umaga rin po, Senyora Selma. Si Senyora Selma ay isang negosyante na galing pang Lanao. Sa pagkakaalam ni na Lorita ay lumipat ito sa kanilang baryo matapos makabili ng lupang sakahan. Nagtayo ito ng maliit na sementadong bahay na may matataas na mga bakod. Kasama nito roon ang kanyang anak na si Adan at iilang mga tauhan. Ano ba naman tong lugar ninyo? Bakit may aswang dito? Kakalipat lang namin, ganito na kaagad? Baka naman malasin ang sakahan namin yan, Benito. Hindi naman po siguro, Senyora. At saka, gagawa naman kami ng paraan para mahuli ang aswang. Yun nga lang, sa ngayon, manatili lang muna kayo sa bahay nyo kapag gabi. Ano pa nga ba? May magagawa ba kami? Basta, hanapan nyo ng paraan yan sa lalong madaling panahon. Ano naman daw balak ni Benito? May plano ba siya para alamin kung sino ang aswang? Nagtatalo pa po sina tatay at ang ibang namumuno sa baryo, Aling Minday. Ano pang pinagtatalunan nila? Ba't di na lang nila sabuyan ng asin isa-isang mga tao? Tapos palunukin ng bawang. Tsak na mabibisto na noon kung sinong halimaw. May mga nagsasabi po kasi na hindi naman lahat ng mga aswang tinatablan ng mga simpleng pangontra. May nagsabi rin na baka hindi taga rito ang halimaw. Sabi nga naman kasi sa mga alamat, ang mga aswang ay karaniwang nang bibiktima malayo sa kanyang bahay. Kaya ayon, hindi magkasundo sina tatay. Ang sa kanila na lang talaga maghanap ng albularyo. Ang tanong, kailan pa sila makakahanap? Baka masyado pang matagalan yan. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Baka madagdagan pa ulit ang mga biktima. Kailangan gumawa ng solidong plano ni na Benito. Kung ayaw nilang may mapahamak na naman. Ay, nakakainis talaga. Dapat talaga inaral ko kung paano manugis ng aswang dati.
Dapat talaga nakinig na ako sa kutong lupang yun. Nay, sino ba kasi ang kutong lupang yan? Kagabi pa kayo may tinutukoy na kung sino eh. Tsaka, may alam ba siya sa mga aswang? Kilala ko dati si Cagayan. May alam sa pagtutugi sa mga aswang kaso si Raulo. Huwag ka nang masyadong matanong. Nabubwisit ako pag naaalala ko yung hayop na yun. Masyado nang nangangati ang utak ni Mayumi sa paglilihim ng kanyang nanay Minday. Ang kaso, ayaw talaga nitong magsalita kahit gaano pa niyang kulitin. Gumulong ang mga araw na natiling balisa ang mga taga-baryo. Oo, hindi ng biktima ang halimaw sa loob ng ilang gabi. Subalit alam ng mga taga-baryong hindi pa natatapos ang lagim. Hanggang sa nagkaroon nga ng kabuluhan ang kanilang pagkabalisa nang muling sumapit ang Sabado ng gabi. Wala pa rin bang nahahanap na albularyo sina Benito? Ala pa rin daw eh. Tumitindi na nga ang pag-aalala ng mga tao. Eh kayo ba, Nay? Kung may kilala kayong may alam sa pagtugi sa mga aswang, ba't di nyo na lang puntahan? Nasa Cagayan pa yung garapata. At hindi ako sigurado kung saan na siya nakatira dun ngayon. Mukhang malalim talaga galit siya sa taong yan, ano, Nay? Mamaya eh. May nakaraan pala kayo yan, ha? Nakaraang pinagsasasabi mo. Ako ha, tigil-tigilan mo ako sa mga paandar mo ha, Mayumi. Mga kapitbahay, tulong! Saklolo ang aswang! Sinasalangay ang bahay namin, Saklolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Ang aswang andyan na naman. Pupuntahan ko lang si Lorita, Nay. Mayumi, teka sandali. Huwag kang padalos-dalos. Hindi nagpaawat si Mayumi sa kanyang nanay. Taranta siyang kumuha ng itak sa kusina at kumaripas palabas para puntahan si Lorita. Nakasalubong niya ang kaibigan sa daan. Lorita! Ano nangyari? Nasaan ang aswang? May nasaktan ba sa inyo? Ha? Nasa bahay yung halimaw pagkaalis ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari doon. Pinatakbo kasi agad ako ni tatay para humingi ng tulong. Humingi ka na mas marami pang tulong. Pupunta na ako sa inyo. Mayumi, baka kumapano ka. Andun pang aswang. Bilisan mo na! Wala na tayong oras! Iniwan ni Mayumi si Lorita. Nagtuloy-tuloy ang dalaga papunta sa bahay ng kaibigan. Nakita niyang may ilang mga taga-baryo na palang naroroon. Nagtanong siya sa isang manong kung ano na ang nangyayari sa loob. Nanlumo ang dalaga sa narinig. Nakalayo na ang aswang at patay na ang nanay ni Lorita. Noon din ay dali-daling pumasok si Mayumi sa kubo. Hindi! Lita, asawa ko! Asawa ko! Umanda ka sa aking aswang ka! Papatayin kita! Hindi ako titigil at hindi ka na mapatay ng sarili kong mga kamay! Ah! Mang Benito? Diyos ko! Si Aling Lita! Hindi! Nanigas si Mayumi sa nadatnan. Nakabalandra sa may pinto ng kwarto ng kubo ang gutay-gutay na katawan ng nanay ng kaibigan. Punit ang dibdib hanggang tiyan. Nakahiwalay ang ulo at nagkalat sa sahigan laman loob at dugo. Nawawala rin ang puso nito. Parehong-pareho sa sinapit ng pinatay na sundalo. Mayumi, lumabas muna tayo. Hayaan muna natin yung mga nag-aasikaso kay Lita. Sige po, Mang Benito. Lumabas si Mayumi at Mang Benito. Pumasok naman ang mga mag-aasikaso sa bangkay ni Aling Lita. Doon muna sila sa bakor ng kubo kung saan naroroon na rin si Lorita at iba pang mga taga-baryo. Nailita!
Bakit kailangan mangyari to? Bakit ba kasi nanggugulo ang aswang na yan? Nay! Iiyak mo lang yan, Norita. Labas mo lang lahat. Hayaan mo, anak. Gaganti tayo. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti. Tutugisin at pupugutan ko yung halimaw na yan. Mayumi, Benito, Oh, Nay, ba't humahangos kayo? may aswang. Nakita ko. Sigurado ka pa dyan, Minday? Saan mo siya nakita? Nasaan ang demonyo? Nung papunta ko rito, naaninag ko siya ron sa may kakahuyan. Hinabol ko. Tumakbo siya pumunta ron sa kakahuyan. Malapit sa lupa ni na Senyora Selma. Tapos, hindi ko na siya nasundan. Malapit kina Senyora? Ba't naman siya doon pupunta? Teka, sandali. Sinasabi mo bang may kinalaman kami sa aswang amin, Day? Wala akong pinapahiwatig na ganun, Senyora. Sinasabi ko lang kung saan pumunta ang halimaw. Hindi naman kaya kayo po ang aswang, Aling Minday? Oo nga naman. Baka naman ikaw nga ang aswang at naghahanap ka lang ng mapaparatangan. Teka, Senyora. Adan, ba't yun naman pinaparatangan ng ganyan si Nanay? Wala naman kayo matibay na patunay ah. May kasama po ba kayo kanina nung hinabol niyo ang aswang? Maliban sa anak niyo. May kasama ka ba ng sinalakay si Namang Benito? Senyora, pagkaalis ko sa bahay kanina para magtawag ng tulong, nakasalubong ko po itong si Mayumi. Paano silang aswang kung ganon? Si Minday, nakita mo ba siya, ha, Lorita? Wala akong ibang kasama. Pero hindi naman matibay na patunay yan. Kung gusto nyo, kumain pa ako ng asin at bawang sa harap nyo eh. Minday naman. Hindi uubrang ganyan. Hindi lahat ng aswang tinatabla ng mga ganyang pangontra. Tsaka Benito, isipin mo ha. Ilang buwan na kami rito nitong anak kong si Adan at ang mga tauhan ko. Pero itong mag-ina, ilang linggo pa lang. Kung kailan sila lumipat, tsaka nagsimula ang halimaw. Hindi naman tamang paratangan nyo lang kami ng ganyan, Senyora. Wala kami ginagawang masama talang hindi kami mga aswang. Alam mo, Benito, kung ako sa'yo, kikilos na ako. Gusto mong gumanti, di ba? Gusto mong patayin ang pumatay sa asawa mo? Huwag mo nang palampasin ang pagkakataong ito. Manahimik ka na ngang impacta ka! Sumusobra ka na! Impacta? Ako? Tinatawag mong impacta? Anak, tama na yan. Huwag mo nang patulan. Nakakaloko tong netang to eh. Tama na yan. Minday, salamat sa sinabi mo. Huwag kang mag-alala. Mag-iimbestiga ako roon, banda. Pero sa ngayon, umuwi na muna kayo. Senyora, kayo rin po. Gusto pa sana ni Mayumi na mura-murahin ang negosyanteng babae. Pero bilang respeto sa namatayan ay sinunod na lang nilang mag-ina ang sinabi ni Mang Benito. Umuwi nga sila sa kanilang kubo. Ang di nila alam, magsisimula pa lang pala ang matinding bangungot para sa kanila. Pwisit yung babaeng yun. Kala mo kung sino kung makapagparatang porke mayaman. Sarap sa bunutan eh. Kailangan mong huminahon, Mayumi. Nanay naman eh, paano ko hihinahon? Pinagbibintangan niya tayong aswang? Dahil kinukutuban akong silang aswang. Kapag nagpadalos-dalos tayo, baka tayong isunod nila. Sila ang aswang? Masyado silang mabilis kung magparata. Dahil kung tutuusin, yung mga dahilang sinabi niya sa atin, pwede rin gamitin laban sa kanila. Mga bagong lipat lang din sila rito eh. Isa pa, pwede rin naghahanap lang sila ng mapagbibintangan. Kung ganun, ano pong gagawin? May kung sino sa labas. Ikandado mong mga pinto at bintana, bilis! Kabadong kumilos ang mag-ina. Kinandalo nilang maigi ang mga pinto at bintana ng kanilang kubo. Dinig pa rin nila ang kung sinong nagtatatakbo at kumakaluskos sa kanilang bakuran. Subalit nagtataka sila.
kasi hindi ito nangangalampag sa kubo. Ano kayang pakay ng isang yan? Anong kailangan niya sa atin? Hindi ko alam. Basta wag ka lang patinag, anak. Siguradong hindi tayo gagalawin ng isang yan. Paano kayo nakakasigurado, Nay? Naalala mo nang makasalubong natin ang itim na aso? Hindi niya tayo nilapitan. Hindi rin tayo magagalaw niyang nasa labas. Umaangin na siya. Teka po, sisilip ako. Hinayaan ni Minday na sumilip ang anak sa isang siwang sa dingding. Ginawa naman yon ni Mayumi. Pagtingin niya sa labas ay agad niyang nakita ang asong itim. Nakatayo sa may halamanan at nakatitig sa kanilang kubo. Napakapula ng mga mata nito at naglalaway. Aso, pero nakatayo talagang parang tao. Ilang minuto pa ay nakita na ng dalagang tumakbo ito palayo. Magpahinga na tayo, Mayumi. Bukas, pagputok ng araw, sasabihin natin ito kay Benito. Kinaumagahan ay umalis nga ang mag-ina at pumunta sa bahay ni Namang Benito. Sinabi nila ang nangyari sa kanilang kubo kagabi. Agad namang pumunta roon ang lalaki para tignan ng bakuran. Nakita nga nito ang mga bakas ng paa ng kung anong nilalang. Katulad ng mga bakas ng aso, pero di hamak na mas malaki pa sa paa ng tao. Pagkatapos ay umalis din agad si Mang Benito dahil may gaganaping pagpupulong ng mga pinuno ng baryo. Palubog ng araw, Nay. Di pa rin bumabalik si Mang Benito. Tsaka, nakakailang mga tao sa baryo. Mukhang nakumbinsi yata ni Senyorang Selma ang iba sa kanila. Sama akong makatingin sa akin kanina eh. Iniiwasan pa ako. Konting pasensya lang, anak. Nagsasabi naman tayo ng totoo eh. Pasasaan ba't mabilis ding mapapasinungalingan ang paratang ng senyora? Mayumi! Aling Minday! Madali kayo! Kailangan nyo lang umalis ang mga tao! Parating na para sunugin ang bahay nyo! Ano? Dali-daling pinagbuksan ng mag-ina si Lorita. Kita nilang humahangos ang dalaga at napakalaki ng butil-butil na pawis nito. Ano ba sinasabi mo, Lorita? Bakit naman nila susunugin bahay namin? Hindi ko sigurado kung ano nangyari. Basta, lumutang sa usapan nila na kayo nga ang aswang. Imposible raw kasi napuntahan kayo rito. Tapos hindi kayo galawin. Hindi pa dito. Haharapin ko sila. Kakausapin ko si tatay mo. Mayumi, wag na. Umalis na kayo. Matinding galit ang mga tao sa aswang. Hindi nila kayo basta pakikinggan. Anak, pag-alsa balutan ka na, bilisin natin. Parating ng mga tao. Lorita, ikaw naman. Salamat sa pagbabalita mo sa amin. Sige na, umalis ka na. Baka madamay ka pa. Agad na nag-impake ang mag-ina. Hindi nila madadala ang lahat ng kanilang mga gamit kaya hinablot lang nila ang mga kaya nilang bitbitin. Nay, handa na po kayo? Handa na ako. Pero teka, sandali. Heto, kunin mo to. Ang singsing nyo? Nagtaka ang dalaga nang iabot sa kanya ng kanyang nanay ang singsing. Kulay itim puyo na palaging suot ng kanyang nanay. May nakaukit na Luz Viminda sa bandang harap nito. Ang buong pangalan ni Nanay Minday. Bakit niyo po ito binibigay sa akin? Ano ba kasi meron sa singsing na yan? Ginawa yan ng panday na si Conrado. Yan ang dahilan kung bakit hindi basta lumalapit sa atin ang mga aswang. Ha? Paano? Mamaya ng paliwanag. Sige na, umalis na tayo. Mabilis na lumabas sa likod bahay ang mag-ina, tsaka tumakbo sa gubat. Palubog na po ang araw noon kaya hindi na nila makita ng maayos ang daan. Dinig na rin nila ang mga kalalakihang pasugod sa kanilang bahay.
Nay, bilisan natin. Parating na mga tao. Baka masundan na nila tayo. Alam ko, anak. Pero kapag nalagay tayo sa alanganin, iwanan mo na ako. Mas mabilis kang makakatakas kung mag-isa ka. Nanay naman di pwede yung gusto mo. Di kita iiwan. Sabay tayong aalis dito sa magulong baryong to. Huwag ka nang umalma. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Tuloy-tuloy na tumakbo ang mag-ina. Abot-abot ang kanilang pananalangin sana hindi sila makita ng mga taga-baryo. Sumuot sila sa masukal na bahagi ng gubat, subalit noon din ay palapit na ng palapit sa kanila ang mga tao. Ayun sila! Mga kasama! Habulin niyo mga aswang! Patayin niyo mga yan! Patayin natin yan! Nay, bilisan pa natin. Maaabutan na nila tayo. Basta, kapag naging tagilid ang sitwasyon, iwan mo na ako. Nay, pwede bang huwag kayong mag... Tinamaan ko ng sibat ng matanda! Hindi! Huliin na natin yan! Nay! Tumakbo ka na. Puntahan mo si Conrado. Hindi pwede! Tumakbo ka na! Bilisan mo na! Huwag mong sayangin ang buhay ko, anak! Tinamaan ng sibat si Nanay Minday sa likod. Malalim ang pagkakabaon nun. Ayaw na sanang umalis ni Mayumi at gusto na lang sana niyang mamatay sa dabi ng kanyang nanay. Pero dahil sa sinabi ni Nanay Minday ay bigla na lang napakaripas ng takbo si Mayumi. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nun. Basta ayaw niyang masayang ang pagsasakripisyo ng kanyang nanay para sa kanya. Nanay ko! Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako, Nay! Pero hindi mali. Isinusumpa ko. Ipinapangako ko. Gaganti ako. Igaganti ko kayo! Mas mabilis na ang takbo ni Mayumi nang hindi na niya kasama ang nanay. Sumut siya sa mas masukal pang bahagi ng gubat. Tuluyan ng dumilim noon kaya lalong naging mahirap sa kanya ang pagtakas. Subalit dinig pa rin niya ang mga naghahanap sa kanya. Hindi siya tumigil sa pagtakbo. Saan ba ako pupunta nito? Bahala na. Doon ako lulusot papunta sa daan pabayan. Doon ako hihingi ng tulong. Doon ako hihingi ng saklolo. Kahit hindi na niya dinig ang mga taga-baryo ay hindi pa rin siya tumigil. Ilang oras siyang tumakbo. Tuloy-tuloy kahit gusto nang bumigay ng kanyang katawan. Tuloy-tuloy hanggang sa makarating siya sa may bayan. Doon ay nagpagala-gala ang dalaga ng ilang araw. Sinisikap na hindi siya makita ng kahit sinong taga-baryo. Conrado. Kailangan ko mahanap ang panday na si Conrado. Kung tama ang pagkakaalala ko, naroon siya sa Cagayan. Kung paano ako makakarating doon, bahala na. Basta kailangan ko siyang puntahan. Dekada 60 pa lang nang mangyari ang lahat ng ito. Kaya naman isang malaking hamon para kay Mayumi na makarating ng Cagayan o mas kilala ngayong Cagayan de Oro mula sa kinalalagyan niyang lugar sa Zamboanga del Sur. Ang ginawa niyan, lumakad muna siya papunta sa karatig bayan para makalayo ng husto pinanggalingan niyang baryo. Doon ay namasukan siya bilang silbidora sa isang kainan sa loob ng ilang linggo. Nagsimula rin siyang gumawa ulit ng langis na kanyang ibinibenta at nang makaipon, doon na siya lumuwas papuntang Cagayan de Oro. Napakalaki ng bayang to Saan ko naman kaya hanapin dito si Conrado? Magtatanong-tanong siguro ako kung saan may panday ng bakal o mga alahas dito. Tapos kapag may nakita na ako,
Tanungin ko kung may kakilalang hilot na gumagawa at nagbebenta rin ng langis. Siyempre, di ko pwedeng sabihin ang pangalan ni nanay sa simula. Kailangan ko rin kasing kumpirmahin ang pagkatao ng panday na hindi ko kilala. Ilang araw ring sinuyod ni Mayumi ang Cagayan. Hindi sigurado kung saan pupunta. Tinitipid ang baon na ipon hanggang sa may mapuntahan siyang pandayan ng alahas at iba pang mga gamit na bakal. Magandang hapon po, kuya. Magtatanong lang sana ako eh. May bibilin o ipagagawa ka. Naku, wala po, kuya. Kung gano'n ay umalis ka na. Marami pa akong ginagawa rito. Magtatanong lang naman sana ako kung may kilala kang panday na Conradong pangalan. Importante lang po talaga, kuya. Masyadong maraming ginagawa si tatay. Hindi siya pwedeng basta balahin. Tatay? Kung ganun, may panday nga rito na Conradong pangalan? Kuya, sige naman oh. Pakausap ako sa kanya. Kahit sandali lang po. Importante lang talaga. Hindi nga pwede! Kulit! Masyadong maraming ginagawa si Tatay Conrado ngayon. Oh, Julio, ano ba yan, ha? Ba't ba pinagtatabuyan niyang pakaganda-gandang dilag na yan? Sino ka? May problema ba sa kanya, tay? Bakit bigla kang natigilan ng ganyan? Para kang tuod. Bigla na lang di makaimik si Mayumi nang makaharap ang isang panday na nagngangalang Conrado. Kita niyang nagulat din ito nang mapatingin sa kanyang mukha. Pinasadahan siya nito ng tingin. Kumabog ang dibdib ng dalaga hanggang sa napahinto ang titig ng matanda sa kanang kamay ni Mayumi. Noon din ay napansin niyang biglang namutla ang lalaking kaharap. Saan mo nakuha yung sisig na yan? Sabihin mo, Uning. Sino ka? Kaano-ano mo siya? Luz Biminda? Bakit mo siya kamukha? Kung ganun, kilala mo si Nanay Minday? Ikaw nga! Ikaw nga ang hinahanap ko! Julio, magsara muna tayo ng pagawaan. Ha? Bakit naman po? Marami pa tayong gagawin eh. Basta sumunod ka na lang. Ikaw naman, Ineng. Sumunod ka sa akin. Doon tayo sa bahay mag-usap. Lumabas ng pandayan si namang Conrado at Mayumi. Dinala ng matanda ang kanilang bisita sa isang bahay na nasa tabi lang ng pagawaan. Pagkarating nila doon sa bahay ay may napansin agad si Mayumi. May nakapakong tansong medalyon sa bandang itaas ng pinto. Ineng, maupo ka muna rito sa sala. Ikukuha lang kita ng mga kain. Salamat po, Mang Conrado. Di na po ako tatanggi. Gutom na po kasi talaga ako eh. O sige, tinapay at gatas ang kukunin ko para sa iyo. Sandali lang. Iniligid pa ng dalaga ang paningin sa sala. Habang nakaupo, nakita niya ang isang itak na nakasabit sa likod ng pinto. May nakasabit din doong abakang lubid na itim. May napansin din siyang isa pang medalyon na nakasabit sa gitna ng bintana. Tapos, may mga buntot ng pagi na nakalapag sa tokador, kasama ng mga bakal at tansong ribulto. Ilang minuto pa ay bumalik na sa sala ang matanda. Saktong pumasok na rin sa bahay ang binatang nagngangalang Julio. Pareho silang umupo sa tapat ni Mayumi. Ano po ba kasing meron, tay? Ba't bigla ninyong pinsara ngayong araw ang paggawaan? Ineng, magpapakilala muna ako ng maayos. Ako si Conrado, isang simpleng panday. Ito naman ang anak-anakan kong si Julio. Siya ang katulong ko sa munting pagawaan ko. Ako naman ang si Mayumi, Mang Conrado. Anak ako ni Nanay Luz Biminda. Nandito ako para... May nangyari bang masama kay Minday? May kinalaman sa aswang? Paano niyo po nalaman?
Ganito kasi ni. Bukod sa pagiging panday, isa rin akong manunugis ng aswang. Kung ganun, matutulungan niyo nga po ako. Pero teka sandali, paano niyo naman nalaman may nangyari masama kay nanay? Ganito kasi, Mayumi. Si Luz Biminda, dati kong kasintahan. Seryoso ba kayo? Oo, seryoso ako. Ang totoo ay binigay ko yung singsing na gawa sa itim na pilak sa kanya. Bilang proteksyon. Yun nga lang, Yun nga lang po, ano? masamang tao ako noon. Marami akong iba't ibang mga babae. May mga pagkakataon din na nasasaktan ko si Minday. At napagsasalita ng masama. Minsan ay may nakabugbugan akong anak ng isang kagawad. Ipinakulong nila ako. Yun din ang pagkakataon na napuno na sa akin ng mahal kong si Minday. Makalipas ang 15 taon. Paglabas ko ng kulungan, yun, hindi ko na siya nakita. Kuha ko na. Kaya nyo pala nasabing may masamang nangyari. Hindi basta papupuntahin ni Aling Minday sa inyo ang anak niya kung walang mabigat na dahilan. Yun na nga mismo, Julio. Teka sandali, Mayumi. Ano ba mismo ang nangyari? Patay na si nanay. Ano? Si Minday? Patay na? May nangaswang sa nilipatan naming baryo. Naparatangan kami. Sinubukan po namin tumakas kaso dadali ng sibat si nanay. Diyos ko. Pwede mo bang isalaysay ng mas malinaw ang lahat? Mahalaga kasi yon para malaman namin ni tatay kung anong gagawin. Ikinuwento nga ni Mayumi ang lahat ng nangyari sa liblib na baryo. Sinigurado niyang wala siyang makakalimutang anumang detalye. Masakit man alalahanin ang mga bagay-bagay ay pinilit niyang gawin. Sinabi rin niya ang eksaktong lokasyon ng baryo, pati na ang matinding pagnanais na makapaghiganti. Alam mo ba yung lugar na yon sa Zamboanga del Sur, Tay? Oo, alam na alam ko yon. At hindi maganda ang iniisip ko. Ano po bang meron doon? Sabihin niyo na. At nang makapagplano na tayo, tugisin natin yung mga aswang. Tapos ipagiganti natin ang nangyari kay Aling Luz Biminda. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang baryong yun ay nakatayo sa ibabaw ng isang sinaunang libingan ng mga aswang. Diyos ko, mukhang mahirap yan. Teka po, Mang Conrado. Libingan ng mga aswang? Buhay naman po yung mga halimaw na nagugulo sa amin eh. Ganito ang balak nila, Ining. Gagawin nilang bagong kuta ang liblib na baryong yon. Magsasagawa sila ng ritual, gamit ang dugo ng mga taong taga-baryo. Kapag nakompleto na ang ritual, mas magiging malakas sila. Kapag nanatili sila sa ibabaw ng libingang iyon. Hindi manguya ng isip ni Mayumi ang mga narinig. Hindi naman kasi siya maalam sa mga aswang. Gayunpaman naintindihan niyang nasa matinding panganib pala ang buong baryo. Mas malaking panganib kaysa sa simpleng pambibiktima ng mga aswang. Ang problema, halos 2 buwan na mula nang umalis siya sa baryo. Paano na po yan, Mang Conrado? Di ko na po alam kung ano na nangyari doon pagkalis ko. Baka na kumpleto na nilang ritual ngayon. Malamang ganun na nga, Ining. Pero hindi ibig sabihin nun ay titiklop na tayo, di ba, Tay? Mga aswang pa rin yun. Kailangang tugisin. Kailangang patayin. Sasama ako. Sasama ako pabalik doon para manugis ng mga aswang. Naiintindihan ka namin, Mayumi. Gusto mong igante ang nanay Minday mo. Ang kaso, hindi biro ang pupunta namin doon. Mga aswang ang kakalabanin namin doon. Mas mabuti kung maghintay ka na lang dito. Hindi mo ako naiintindihan eh. Gusto ko iganti si nanay.
Gusto kong balikan yung mga nambintang sa kanya. Gusto kong patayin ang mga aswang sa baryo. Julio, matapang na babaeng itong si Mayumi. Gaya ng kanyang nanay. Hindi mo siya basta mapipigilan. Isama na natin. Pero siyempre bago yun, kailangan muna natin maganda. Sa loob ng 3 araw ay naghanda nga ang tatlo. Nagpanday si Mang Conrado ng mga sandata. Tinuruan din nila si Mayumi ng mabibisang mga pangontra sa aswang, kasama na ang langis na hintura. Langis na hintura? Ano po ba yun? Isang tipo ng langis na ayaw ng mga aswang. Maapdi ito sa balat nila. Gawa ito sa langis ng niyog na may kahalong iba pang mga sangkap. Kasama na roon ang ipot ng manok. Ipot ng manok? Ipot nga talaga ng manok. Kaya mo namang gumawa ng iba't ibang langis eh. Palagay ko, kaya mo nang lutuin yan. Oo po, Mang Conrado. Mukhang kaya ko naman. Di ko lang talaga inaasahan yung isang sangkap. Ay, nasaan nga po pala si Kuya Julio? Pinapunta ko sa baryo para mag-imbestiga. Pero Manong, napakadelikado nung kung siya lang mag-isa. Hindi naman siya pupunta roon para lumantad at makipaglaban. Palihim lang siyang magmamatsyag. Kailangan yung para malaman natin kung ano na ang kalagayan ng pupuntahan nating lugar. Hindi maiwasang mabahala ni Mayumi. Nag-aalala siya para sa binata. Nag-aalala rin siyang isipin kung ano na ang nangyari sa baryo matapos niyang tumakas. Gayunpaman ay sinikap na lamang niyang pigilin ang pagkabahalang nararamdaman. Itinuon niya ang sarili sa paghahanda hanggang sa lumipas ang 2 araw pa. Nakabalik na nga si Julio. Kumusta ang kalagayan ng baryo? May nalaman ka ba, Julio? Hindi po maganda, Tay. Mayumi, nakakawindang tong sasabihin ko. Nakahanda ka bang marinig? Sige lang kuya, sabihin mo lang. Patay na halos lahat ng mga tao sa baryo. Ano? Sa nakita ko, mukhang tapos na ang ritual. May napansin akong 7 o 8 aswang doon. Kasama na ang maginang Selma at Adan. Tugma sa inilarawan mo ang itsura nila. Kaya ako sila namukhaan. Kung tapos ng ritual, may magagawa pa ba tayo? Medyo mahirap pero mukhang kaya pa naman natin silang masugpo. Ang gagawin natin ay ililigtas natin ang mga pwede pang iligtas. At pagkatapos, susunugin natin ang lugar na yun. Sige po, Tay. Tsaka heto, kunin niyo ito. Punyal? Gawa sa tanso? Tinitigan ng dalaga ang inabot ng matanda. Simpleng punyal lang po yun na gawa nga sa tanso. Siguro ay mahigit 100 dangkal lang ang haba. Babisa ang mga bagay na gawa sa tanso laman sa mga aswang. Pero mag-ingat ka sa paggamit yan, Mayumi. Mas madaling masira o mayupi ang tanso kung ikukumpara sa bakal. Tatandaan ko po, Mang Conrado. Tig-iisa tayo ng mga punyal na ito. Paghahatian din natin ng mga pangontra na meron tayo. Magpahinga na kayo ng maigi ngayong gabi. Dahil aalis na tayo bukas. Naging mahabang kanilang paglalakbay ng sumunod na araw. Halos kalahating araw kasi ang biyahe galing Cagayan papuntang Zamboanga del Sur. Nagpalipas sila ng isang gabi sa isang lungsod. Pagkatapos ay lumakad na sila ng ilang oras papunta sa Pakay na baryo. Subalit nang malapit na sila ay nagtaka ang dalaga sa napapansin sa paligid. May problema ba, Mayumi? Ba't parang di ka mapalagay? Hindi ko masabi kung ano talagang problema. Pero,
Parang nasa maling lugar yata tayo. Di naman kasi ganito kalalaki mga puno rito banda eh. Ilang buwan pa lang ako nawala. Kaya, paano may matatayog na mga yakal at lawaan na rito? Tsaka, bakit ang baho? Masangsang. Amoy bulok na laman. Magpatuloy lang tayo sa paglalakad. Mamaya, may ipapakita ako sa iyo, Ining. Tsaka, pansinin mo rin ang langis na hintura sa bago. Sinilip ni Mayumi ang dalang bag. Naroroon ang mga pangontrang dala niya kasama na roon ang isang buntot ng pagi, kahon ng posporo at mga botelya ng langis na hintura. Nakita niyang kumukulo na nga ng bahagya ang langis. Oo nga. Medyo kumukulo na nga ang langis. Mahina pero kumukulo talaga. Ibig sabihin, palapit na tayo sa mga aswang. Konting lakad ba? Lalakas ang pagkulo niyan. Nagpatuloy nga sila sa paglalakad. Habang palalim ng palalim ang nasusuong nila sa gubat papuntang baryo, ay palakas ng palakas ang pagkulo ng langis sa bote. Patindi rin ang patindi ang kilabot na nararamdaman ni Mayumi. Hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa kung saan. Idagdag pa ang lumalalang amoy masangsang mula sa kung saang hindi niya matukoy. Ramdam din niyang napakabigat ng hangin sa lugar, para bang tinutulak siya nito paalis. Gayon pa man ay pinilit niyang tapangan ang kalooban. Malakas na ang kulo ng langis. Tsaka nararamdaman mo ba, Ining? Napakabigat na ng hangin dito sa bandang ito. Opo, Manong. Masyado na yung matinding amoy. Konti na nga lang, masusuka na ako eh. Ibig sabihin ay papasok na tayo sa teritoryo ng mga aswang. Ito ang sinasabi namin. Ang bahagi kung saan malakas sila. Ano yun? May tumulo sa ulo ko eh. Teka. Dugo! Nahintakutan at nagtaka ang dalaga nang may tumulo sa kanyang bumbunan. Kinapa niya yun. Nakita niyang may bumahid na dugo sa kanyang palad. Tumingala siya, lalo siyang nagtaka nang makitang sangalang naman ng isang puno ang nasa bandang ibabaw niya. Paano nagkaroon bigla na dugo rito? Kailangan nating baliktarin ang mga damit natin. Huwag kang mag-alala. Tatalikod kami ni tatay. Babalik ta rin ang mga damit? Sa bulag ang tawag dito. Gumagamit ang ibang mga aswang ng kakaibang salbangka para ninlangin ang paningin nating mga mortal. Kaya sige na, gawin na natin. Tumalikod si namang Conrado at Julio kay Mayumi, tapos binaliktad na nga ng tatlo ang kanika nilang mga kamiseta. Sa isang iglap ay nanlaki ang mga mata ng dalaga nang biglang magbago ang nakikita niya sa paligid. Wala na ang nagtatayugang mga lawaan at yakal. Diyos ko, nagbagong hanggubat at ano kademonyohan to? Hindi nagbago ang gubat. Ang nagbago ay ang nakita mo, Ining. Iniligid ni Mayumi ang paningin. Pamilyar na ulit ang gubat. Subalit kapansin-pansing patay na ang marami sa mga puno at halaman. Marami pa ring mga damo sa paligid pero tuyo ang mga ito. Kita rin niyang may bahid ng dugo sa lupa. Ang mas nagbagimbal sa kanya ay ang mga nagkalat na mga putol-putol na laman at buto sa paligid. Bulok na ang mga yon. Sa isang tingin, hindi na matukoy kung sa hayop ba yun o hindi. Pero sigurado ang dalagang laman at buto yun ng tao. May tumulo na naman sa ulo.
Naman eh. Huwag kang sisigaw. Maririnig nila tayo. Muling may tumulong dugo sa ulo ni Mayumi. Tumingala siya at halos himatayin siya sa nakita. Si Mang Benito, ang pinuno ng baryo. Nakatuhog ang katawan sa sanga ng puno. Laylay ang balat ng lieg. Konti na lang ay mahuhulog na ang ulo. Mang Benito, hindi. Anong klase mga halimaw ba kasi yung mga aswang na yan? Benito? Ito pala yung tangang pinuno ng baryong to. Kung makapagsalita naman to, patay na nga yung tao eh. Totoo naman eh. Kung ginamit lang sana niyang utak niya, di mangyayari sa kanya at sa baryo yan. Tsaka di ba galit ka dyan? Kung di yan nakinig dun sa Selma, hindi mapapahamak ang nanay mo. Tama na yan. Kahit kailan talaga kayong dalawa eh. Dali na, magpatuloy na tayo. Mula sa puntong ito, nasa matinding alanganin na ang buhay natin. Kaya maging listo lamang kayo. Sinuong pa nila ang patay na gubat. Maya't maya silang may nakikitang mga piraso ng laman o buto sa lupa. Minsan naman ay malaking bahagi ng bangkay na nakabalandra sa kung saan. Ilang minuto pa ay may nakita na silang bahay. Wasak ang pinto at halatang walang tao. Saan ba rito ang bahay ng sinasabi mong Selma? Sumunod lang po kayo sa akin, Manong. Ituturo ko ang daan. Ilabas nyo lang yung mga tansong punyan ninyo. Pag may nakasalubong tayong aswang, patayin agad bago pa makapag-ingay. Ano pong gagawin natin kapag may nakita tayong buhay pang tao? Unahin natin iligtas. Itakas muna natin at ilayo rito sa baryo. At pagkatapos ay bumalik na lang tayo para pumatay ng halimaw. Pakiramdam na ni Mayumi noon ay nasa ilalim sila ng lawa. Napakabigat na kasi talaga ng hanging pumapalibot sa kanila. Pinasok pa ng tatlo ang baryo. Doon sila sa bahaging madamo para hindi sila basta makita ng mga aswang. Tanghali noon, malamang natulog ang mga halimaw pero ayaw nilang magpakakampante. Ilang sandali pa ay may nakita na naman silang isang bahay. May lumabas doon na isang lalaki tsaka lumakad palayo. Agad na kumulo ang dugo ni Mayumi sa nakita. Si Adan, yun ang anak ni Selma. Yan ang pumatay kay nanay ko. Ano naman kayang ginawa niya dyan sa loob ng kubong yan? Hindi ko alam. Pero wala na akong pakialam doon. Kailangan kong patayin yung hayop na yon. Uminahon ka muna, Mayumi. Alam kong gusto mong makaganti. Pero, kinukutuban ako sa bahay na yan. Ang pakiramdam ko, kailangan muna natin niyang pasukin. Bakit naman po? Hindi ko pa alam. Gawin na muna natin. Tapos, makita natin kung anong nasa loob niyan. Doon tayo dumaan sa may likod bahay. Julio, bumwesto ka sa may tagong bahaging ito. Magbantay ka. Baka sakaling may dumating at mabisto tayo. Maingat na lumapit sa kubo ang tatlo. Tumayo nga si Julio sa isang tagong bahagi ng bakuran. Sina Mayumi naman at Mang Conrado ay lumapit sa pinto ng likod bahay. Kinabahan ng dalaga. Napalunok siya ng laway. Binuksan ng matanda ang pinto. May umiiyak. Mukhang nasa loob ng kwartong yan. Hindi. Hindi ako pwede magkamali. Boses siya ni Lorita. Kilala mo yan? Anak po ni Mang Benito. Naging malapit kong kaibigan dito sa baryo. Siya ang nagbabala sa amin ni nanay para tumakas. Punta natin siya. Bilisan natin. Bago pa may makakita sa atin.
Tuluyang pumasok sina Mayumi at Mang Conrado. Dumiretso sila sa kwartong pinagmumulan ng iyak. Pagkabukas na pagbukas pa lang nila ng pinto roon ay nadatnan nila si Lorita na nakasalampak sa isang sulok ng kwarto. Walang saplot at punong-puno ng pasa at latay ang buong katawan. Agad dinumog si Mayumi ng magkahalong galit para sa mga aswang at pagkabahala para sa kaibigan. Mayumi, anong ginagawa mo rito? Bakit ka bumalik? Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ganyan itsura mo? Diyos ko, Lorita! Ang sasama nila. Mga demonyo sila. Sinakop nilang baryo, pinatay nilang mga tao, pinatay nilang tatay ko, pinaboy nila ako. Mga halimaw sila, mga demonyo. Lorita! Pasensya na ako, Ining. Pero kailangan na nating umalis dito. Kailangan na nating itakas tong kaibigan mo, Mayumi. Maghahanap na ako ng masusuot mo, Lorita. Huwag ka mag-alala. Itatakas ka namin dito. Aalis tayo sa impyernong to. Hinalughog ni Mayumi ang kubong yun. May nakita siyang pantalon at baro na kasya kay Lorita. Yun ang pinasuot niya sa kaibigan. Pagkatapos ay inalalayan ni Mang Conrado si Lorita palabas ng kubo. Hindi kasi ito makalakad ng maayos dahil sa pananakit ng buong katawan. May kasama kayo? Sino yan? Kaibigan ni Mayumi. Kailangan na nating istakas siya dito. Itatakas? Bakit? Saan kayo pupunta? Si Adan, hindi na tayo makakatakas dito. Mamamatay na tayo rito. Kumalma ka, Lorita. Kailangan mong tibayin ang kalooban mo. Makakatakas tayo rito. Huwag kang matakot sa impaktong yan. Huwag matakot. Matapos ang nangyari sa nanay mo, sigurado kang hindi ka takot sa akin? Hindi ako natatakot sa'yo! At isinusumpa ko! Igaganti ko si Nanay Minday! Ang lakas naman ng loob mo. Pero tignan natin kung hanggang saan ang tapak mo. Natigilan si Mayumi nang magbago ng anyo si Adan. Mula sa pagiging binata ay naging malaking itim na aso ito. Kamukhang-kamukha ng nakasalubong nila ng kanyang Nanay Minday. Huwag na kayo mag-isip! Sugurin nyo ng sabay ang aswang na yan! Sa hudyat ni Mang Conrado ay natauhan si Mayumi. Nang makita niyang sumusugod na si Julio ay agad na rin siyang kumilos. Kumuha siya ng isang bote ng langis na hintura mula sa dala niyang bag at hinagis niya yun sa aswang. Tinamaan sa mukha ang halimaw kaya ito napahiyawat na papikit. Lagot ka sa aking demonyo ka! Hetong siyot! Yeah! Sintek, nakalmot ako! Tinamaan ni Julio ng saksak ang aswang sa isang balikat, subalit nagawa siya nitong kalmutin sa may hita. Napaatras ang binata, subalit nanlaki ang mga mata nito nang makitang hinahabol siya ng sugatang halimaw. Kuya Julio! Umilag ka! Hetong saya! Kinuha ni Mayumi ang buntot pagi mula sa kanyang bag at tumakbo papunta sa halimaw. Nang makalapit ay agad niyang hinampas ng buntot pagi ang aswang. Nakatama siya ng 2 beses. Gaganti sana ng kalmot ang kalaban subalit katakatakang bigla na lang nitong kinabig ang kamay tsaka umatras ng ilang hakbang. Ano? Tatakas ka, ha? Tatakas ka? Pagtatawanin mo ako tapos atras ka? Hahabulin pa sana ng buntot pagi ng dalaga ang halimaw, ngunit ibinaling na nito ang pansin sa lalaking sugatan. Bigla na lang itong lumandag pasugod kay Julio. Kuya! Palapit na siya sa'yo! Kaya mo yan! Hindi mo ko mapapatay ng basta! Pangit! Yeah! Nang pasugod na ang asong itim kay Julio ay bigla na lang binato ng binata ang kanyang tansong punyal. Bumaon ito sa sikmura ng aswang. Halatang napuruhan ito, subalit ayaw pa ring paawat.
Magtatangka pa sana ito ulit na sumugod kay Julio nang magulat na lamang sina Julio, Mayumi at Lorita. Kumilos si Mang Conrado. Hinagis din ito ang kanyang punyal at nasapul ang bunganga ng aswang. Ang galing! Ang husay niyo, Mang Conrado! Tatay naman eh! Kaya ko na dapat ang isang yun eh! Bakit naman kayo tumulong? Pagal ka kasi. Kailangan na nating umalis. Sige na, kunin mo na yung mga punyal at tumakas na tayo dito. Pinulot nga ni Julio ang 2 tansong punyal at ibinalik sa matanda ang isa. Napatingin naman si Mayumi sa itim na asong nakabulagta sa sahig nang hihina ng gusto, subalit bahagya pang gumagalaw. Mayumi! Ano pang gagawin mo dyan? Halika na! Sandali lang! May tatapusin ako! Ano na? Saan ang yabang mo ngayon, Adan? Tingnan mo nga yung kalagayan mo. Naghihingalo ka na. Ni hindi ka man lang makabalik sa anyo mong tao. Ngayon, gagawin ko ng dapat kong gawin. Igaganti kong nanay ko. Pagbabayaran mo ngayon ang pagpatay mo kay Nanay Minday! Yeah! Binaon ni Mayumi ang sariling punyal sa mismong ulo ng naghihingalong halimaw. Natigilan siya sandali. Sumirit ang itim na dugo nito papunta sa damit ng dalaga. Mayumi, halika na. Di na tayo dapat magtagal pa rito. Opo, Manong. Pasensya na po. Ikinararangal kita, Ining. Naiganti mo na ang nanay mo kapag nagawa nating mapatay si Selma at makaligtas mula rito. Sigurado akong matutuwa sa langit si Luz Bibinda. Wala ng panahon para namnamin ang pagpaslang niya sa pumatay sa kanyang nanay. Agad nang sumunod si Mayumi sa kanyang mga kasama. Lumakad sila pasuot sa patay ng gubat. Kailangan natin magmadali. Siguradong may nakarinig sa ingay ng labanan kanina. Eto si Kuya Julio naman kasi, may pasigaw-sigaw pang nalalaman. Ganun talaga yon. Para mas malakas ang bugso na pagsaksak ko. Tingnan mo. Epektibo naman, di ba? Napatay yung aswang. Sus! Kung di ka pa tinulungan ni Manong, baka ikaw namatay dun. Kung hindi ako tinulungan ni tatay, makakahanap ako ng paraan para talunin yun, oy! Anak-anakan ako ni Tatay Conrado. Siyempre, mana ako sa kanya. Bigil na nga kayo. Nakakapiko na kayo eh. Nananadya tong anak ng dating nobya nyo eh. Julio, ano ba? Lorita, kumusta na pakiramdam mo? Medyo ayos na ako, Mayumi. Medyo napanatag na ako pero masakit pa rin talaga ang kalamnan ko. Natural lang yan, Ining. Masyadong matinding bangungot ang dinanas mo sa kamay ng mga aswang. Pero hayaan mo, kapag nakarating na tayo ng bayan, ipagagamot ka namin. Pero, teka sandali. Bakit kinabig ng aswang yung kamay niya kanina nung kakalmutin niya dapat si Mayumi? Dahil yun sa singsing na suot ni Mayumi. Mamproteksyon kasi yan laban sa mga aswang. Nagpatuloy sila sa pagtahak sa gubat. Mayat mayang lumilingon-lingon at baka may aswang sa paligid. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa isang malawak na talahiban. Ligtas na ba tayo rito, tay? Sigurado. Nakalabas na tayo ng teritoryo nila eh. Pero isa pa, di na rin kumukulo ang mga langis sa banda rito. Pero huwag tayo magpapakampante. Gumuwi ka ng bilog sa lupa gamit ang binulbos na bakal. Mawalang galing na po, Mang Conrado. Pero para saan po yan? Hindi nakakatawid ang mga aswang sa linyang ginuhit gamit ang binulbos na bakal. Gagawa itong si Julio ng bilog. Tapos, sa loob tayo magpapahinga. Humanap sila ng tagong pwesto sa talahiban.
Nagalis ng mga talahib sina Julio at Mayumi sa isang bahagi ng lupa. Pagkatapos ay ginuhitan nga ni Julio ng bilog ang lupa gamit ang pinulbos na bakal. Siguro ay nasa 3 metro rin ang lapad ng bilog na yon. Doon sila nagpahinga at kumain ng baong tinapay. Salamat talaga dumating kayo. Salamat kasi bumalik ka, Mayumi, kahit ganun ang ginawa ng baryo kay Aling Minday. Ang totoo, masama pa rin ang loob ko sa baryo, Lorita. Napakatindi rin ang galit ko kina Senyora Selma Tadan. Pero hindi ka kasama sa sama ng loob ko, ha? Mabuti ka sa amin. Tinangka mo pa nga kami tulungan, di ba? Kaya marapat lang na tulungan din kita. Ngayon may pagkakataon ako. Oo nga pala, Lorita. Pasensya na sa itatanong ko, ha? Pero, ano bang mga nalaman mo tungkol sa baryo? Ano bang ginawa ng mga aswang doon? Habang wala si Mayumi, nakapagmatiyag ako rito nung nakaraan eh. Kaso, hindi ako makapasok ng gusto. Delikado kasi. Baka mahuli nila ako at wala pa akong kasama nun. Hindi ko masyadong naintindihan lahat. Basta may ginawa silang parang ritual. Napakarami nilang pinatay nung gabing yon. Tapos parang gusto nila mag-imbita ng mas marami pang mga aswang mula sa ibang lugar. Buti hindi ko nila pinatay. May iilang babae pang natira sa baryo. Kung hindi ako nagkakamali, mga 4 o 5 pa siguro kami. Nasa magkakaibang mga kubo. Pinagsasamantalahan nila kami. Gusto nila kaming gamitin para magparami. Kung ganun ay may mga kailangan pa tayong iligtas sa baryo, Tay. Mukhang ganun na nga. Ibaba muna natin sa bayan itong si Lorita. Tapos ay bumalik tayo. Teka, sandali, Mang Conrado. Ang langis. Kumukulo pa unti-unti. Unti-unti na naman silang nabahala ng kumulong langis na hintura. Napakahina pa ng kulo noon pero unti-unting lumalakas. Ibig sabihin ay may papalapit na isa o iilang aswang. Julio, Mayumi, pumuesto tayong 3 paikot sa loob ng bilog. Ikaw naman, Lorita, diyan ka sa gitna. Papalibutan ka namin. Lorita, sa'yo muna siguro tong singsing. Suotin mo. Para kung may makalapit mga aswang, hindi ka masaktan. Sigurado ka ba dyan, Mayumi? Paano ka? Baka ikaw naman ang manganib. Kaya ko naman lumaban kahit paano. May ibang mga pangontra rin naman ako rito. Mas kailangan mo yan, singsing. Isoli mo na lang sa akin pagtapos ng lahat ng to. Ayos ba yun? Sige. Isinuot ni Mayumi ang itim na singsing sa daliri ng kaibigan. Pagkatapos pumwesto na si Mang Conrado, Julio at Mayumi paikot kay Lorita. Ihanda ninyo mga sarili ninyo. Andyan na sila. Gamitin nyo mga buntot bagi para makapalag tayo ng hindi lumalabas sa bilog. Handa na po ako, Manong. Nagpakita na rin ng mga halimaw. At may kasama silang babae. Yan si Selma, ang nanay ni Adan. Nagkaroon ka na ng pagkakataong tumakas at makalayo. Tapos nagpakita ka pa ulit dito at pinatay ang anak ko? Nahihibang ka na ba, Mayumi? Baliw na akong baliw! Pero papatayin kita! Papatayin kita at gagawin kong ganap ang ganti para kay nanay! Pinatay niya ang anak ko! Kung may gaganti man dito, ako yun! Kayo ang mamamatay! Ayan na sila! Magkakasabay na sumugod papunta sa bilog ang nasa 5 asong aswang. Hindi kasama si Selma na nanatili lang nakatayo sa may kalayuan. May isang lumundag papunta kay Julio. Agad naman itong nilatigo ng binata ng sarili niyang buntot pagi. Lumundag ito paatras para makaiwas, subalit mabilis itong yumuko para sumugod ulit palapit. Tigas ng ulo mo, ha? Kung gusto mo nang mamatay, pagbibigyan kita!
Hinugot ni Julio ang dala niyang punyal. Mabilis siyang humakbang palabas ng bilog at sinaksak ang aswang sa mukha tsaka bumalik ulit sa loob. Tay! Ingat ka! Sunod naman ay magkasabay na lumusob kay Mang Conrado ang dalawang aswang. Walang kaabog-abog na lumabas sa bilog ang matanda para harapang kalabanin ng mga halimaw. Agad niyang napatay ang isa matapos mataga sa leeg. Ang isa naman ay naputulan niya ng kamay. Mamatay na kayo, mga hayop kayo! Sinikap naman ni Mayumi na latiguhin ang dalawa pang aswang na papalapit sa kanya. Tinamaan niya ang isa pero mabilis itong lumalayo. Kaya naman kumuha siya ng isang bote ng hintura at hinagis yun sa harapan ng dalawa. Nabasag ang bote at agad na umalinga sa wangamoy masangsang, sangsang na masakit sa ilong ng mga aswang. Ngayon na, Mayumi! Sugurin na natin yung dalawa! Oo, kuya! Lumabas sa bilog sina Mayumi at Julio. Mabilis nilang tinaga ang mga aswang na apektado ng sumabog na langis. Ayos! Ubus na mga alipores! Oras na para pugutan niyang senyorang yan! Mga walang silbi! Mga inotel kayo! Tao lang hindi nyo pa masaktan! Mga lintik! Tumakbo ang hangal! Hindi kita patatakasin! Humanda ka sa akin! Hoy! Teka! Mayumi! Hoy! Huwag kang aanga-anga! Sundan mo! Bilis! Opo, tay! Dali-daling sinundan ni Mayumi si Senyora Selma. Tumakbo ito pabalik sa baryo. Nag-alala si Mayumi dahil alam niyang mas malakas ang mga aswang na yon sa loob ng kanilang teritoryo. Kaya naman lalo niyang binilisan ng kanyang pagtakbo. Bumalik ka rito! Akala ko ba makapangyarihan ka? Harapin mo ako! Patayin mo ako! Patayin mo ako kung kaya mo! Lagot! Nag-anyong aso na siya. Hindi ko na siya mahahabol kung ganito. Pero hindi. Hindi ako susuko. Igaganti kong nanay ko. Bago pa man makabalik sa baryo ang aswang ay mabilis nang kumuha ng isa pang bote ng hintura si Mayumi sa kanyang bag. Hinagis niya ito ng pagkalakas-lakas. Lumapag ito at nabasag sa mismong harap ng asong halimaw. Agad ay napahinto ito sa pagtakbo at napahiyaw. Humanda ka sa aking halimaw ka! Hetong sa'yo! Yeah! Habang tumatakbo ay hinugot ng dalaga ang kanyang tansong punyal. Ilang metro pa man ang layo niya sa halimaw ay nakita niyang papatakbo na ulit ito. Noon ay minabuti na ni Mayumi na lumundag habang nakaumang sa ere ang hawak na patalim. Dahil doon ay nagawa niyang maabot ang aswang. Bumaon ang hawak niyang punyal sa likod nito. Yun nga lang ay masama ang pagkakalapag ni Mayumi. Nabitiwan niya ang nakabaong punyal at napagulong siya ng konti sa lupa. Puisit! Sama ng bagsak ko. Sakit ng tagiliran ko. At aray. Tigas ng bungo mong hayop ka. Buhay ka pa? Halata ni Mayumi na nanghihina na ang aswang. Subalit halata ring ayaw pa nitong basta na lang sumuko. Lumakad ito palapit sa dalagang nakabulagta sa lupa. Nakatitigan ni Mayumi ang pula nitong mga matang nanlilisik sa galit. Tuloy-tuloy din ang tagas ng malapot nitong laway mula sa nagngangalit na mga ngipin. Talagang gusto mo akong patayin, ha? Sige lang. Kapag lumapit ka, hindi mo ako... Nako, lakot. Wala nga pala sa akin ang singsing. Naloko na. Pakiramdam ni Mayumi noon ay kaharap na niya mismo si kamatayan. Palapit na sa kanya ang halimaw at wala sa kanya ang itim na singsing ng kanyang nanay. Wala na siyang magawa kundi pagmasdan ng aswang. Hanggang
hanggang sa namalaya na lang niyang nakahanda na itong lumusob sa kanya. Hindi. Pero hindi na bali. Papatayin mo ko? Pero sigurado ikamamatay mo na rin yung sugat mo. Patas lang tayo. Siguro nga, panahon na para makita ko ulit si nanay. Lumayo ka sa kanya! Yeah! Kuya Julio! Nagulat si Mayumi nang biglang nakasunod na sa kanya ang binatang si Julio. Agad ay nilusob nito ang aswang. Magtataka pa sanang tumakas ang halimaw subalit nagawa na ng binatang mataga ito sa leeg at masaksak sa tagiliran. Tinaga niya ito ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa paggalaw. Salamat, kuya. Buti nakasunod ka. Aray! Aray! Ano ba problema mo? Niligtas mo ako tapos maninipa ka ng ganyan? Kasi siraulo ka! Hahabol-habol ka sa aswang nang di nag-iisip! Paano kung natuluyan ka nun? Tingin mo matutuwa ang nanay mo nun? Tanga! Nintek, sangit talaga. Kaya mo na, kuya. Di naman nangyari yun eh. Naligtas mo naman ako. Isa pa! Ay, ano ba? Namimihasa ka na, ha? Bumangon ka na dyan, buwisit! Ama na yan! Ayan na naman kayo eh. Nakakabwisit tong babaeng to eh. Mang Conrado, ayos lang ba sila? Ayos lang yan. Aso't pusa talaga sila kung maglambingan eh. Manong naman eh. Pinagsasabi niyong lambingan. Ikaw, Mayumi, ah. Di ka naman nagsabi sa akin. Saka pa. Sige na. Magsigilos na tayo. Ligtas natin yung mga taong natitira pang buhay. Tapos ay umalis na tayo rito. Ikaw, Mayumi, maiiwan ka rito kasama si Lorita. Kami ni Julio ang papasok uli sa baryo. Patay na ang mga pinuno. Siguradong magkukumahog ng tumakas sa mga natitirang aswang sa ngayon. Noong araw na yon ay may nailigtas silang 3 pang kababaihan, maliban kay Lorita. Sinunog nila ang baryo upang siguraduhing wala nang mamugad na mga aswang doon. Pagkatapos ay bumaba na sila papunta sa pinakamalapit na bayan. Mang Conrado? Oh, Mayumi. Bakit gising ka pa? Magpahinga ka na roon. Siguradong pagod ka. Di po kasi ako makatulog eh. Tsaka, yun. Gusto ko rin magpasalamat sa inyo. Tinulungan niyo ako may ganti si nanay. Wala yon. Ang totoo, hindi lang naman to tungkol sa iyo eh. Para sa akin na rin. Napakalaki ng kasalanan ko kay Luz Piminda. Naging masamang nobyo ako sa kanya. Tapos wala ako sa tabi niya nang makaharap niya yung mga aswang. Nako, kung alam niyo lang, Manong, napakalaki ng naitulong ng singsing na bigay niyo. Kundi dahil doon, malamang, mas napaaga pang pagkamatay namin ng sabay. Ano bang plano mo ngayon? May kamag-anak ba kayo ni Minday na pwede mong puntahan? Wala na nga po eh. Isa pa, gusto ko na rin lumayo rito sa lugar na to. Kung gano'n mamalagi ka na lang dun sa amin sa Cagayan. Isama mo si Lorita. Pwede kayong magsimula ng bagong buhay roon. Pagkatapos ng lahat ay bumalik nga ng Cagayan si Mayumi. Kasama nila si Lorita. Doon ay pinilit nilang magsimula ng panibagong buhay matapos ang malagim nilang dinanas sa kamay ng mga aswang. Namasukan ang Lola Mayumi ko sa isang karinderya. Ang aking Lolo Julio naman ay pinagpatuloy ang pagiging panday.
kahit noong pumanaw na si Mang Conrado. Opo, nagkatuluyan ang dalawa. Yun nga lang, kahit noong matatanda na sila, hindi na nawala ang kanilang lambingan. Parang mga aso't pusa. Pero sinisigurado ko sa inyo, mahal na mahal nila ang isa't isa. Sitio Pangil, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Sana po ay nagustuhan ninyo. More power sa inyong channel.